Sumulat ang aking anak, "Nanay, huwag ka munang pumunta sa bahay namin ngayong Pasko. Ayaw ng asawa ko sa iyo." Ngumiti lang ako. Hindi niya alam na ang bahay na iyon ay matagal ng pag-aari ko. Nag-text ako, at sa loob ng 1 oras, anak ko na ang nakatayo sa aking pintuan. Masaya ako na nandito ka kasama ko. Pakilike ang video na ito at pakinggan hanggang sa dulo ang kwento ko at sabihin mo sa akin kung saang lungsod ka nakikinig. Sa ganoong paraan, malalaman ko kung hanggang saan na ang narating ng kwento ko. Ginamit ko ang 32 taon sa pagbuo ng aking buhay sa bansang ito. 32 taon, mula nang ako'y dumating na wala akong anuman. Nagtrabaho ng 2 trabaho, nag-ipon ng bawat sentimo, at sa wakas ay nabili ko ang sarili kong bahay. 5 taon na ang nakalilipas nang ikasal ang anak kong si Miguel. Ginawa ko ang sa tingin ko ay isang mapagbigay na desisyon. Naglagay ako ng paunang bayad para sa isang magandang bahay na may 3 silid tulugan para sa kanya at sa kanyang bagong asawa, si Jessa. Ang bahay ay nakalista sa aking pangalan, pansamantala lang. Sabi ko sa kanila, hintayin na lang nilang makabuo sila ng magandang credit score. "Huwag kayong mag-alala," sabi ko. "Pamilya tayo." Sa unang taon, parang perpekto ang lahat. Tumatawag si Miguel tuwing linggo. Inaanyayahan nila akong kumain ng hapunan. Si Jessa ay ngumingiti at yumayakap sa akin. Tinatawag akong Mama. Dapat sana'y alam ko na masyadong maganda para maging totoo. Nagsimula ang mga pagbabago sa maliliit na bagay. Ang lingguhang tawag ni Miguel ay naging 2 beses sa 1 buwan. Pagkatapos ay minsan na lang sa 1 buwan. Kapag nagmumungkahi akong dumalaw, laging may dahilan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jessa. May plano na kami. Magulo ang bahay. Sinubukan kong huwag masyadong isipin. Kailangan ng mga bagong kasal ang kanilang espasyo, hindi ba? Pero pagdating ng Thanksgiving noong nakaraang taon, dumating ako sa kanilang pintuan dala ang sikat kong pumpkin pie, ang paborito ni Miguel mula pagkabata. Si Jessa ang nagbukas ng pinto, ang kanyang ngiti ay mahigpit at parang robot. "Ah, nandito ka na pala," sabi niya na parang hindi ko pa kinumpirma ng 3 beses noong linggong iyon. Habang hapunan, nagbibigay siya ng maliliit na komento. Hindi tinuruan ng nanay ni Miguel na magligpit ng gamit pagkatapos niyang gamitin. Siguro nga, may mga tao talagang hindi natutunan ng tamang asal sa pagkain noong lumaki sila. Bawat tusok ay sinasabi niya na may tawa na parang nagbibiro, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Hindi umimik si Miguel. Ang anak ko, na dati ipinagtatanggol ako sa mga nambubuli sa eskwelahan, ay nakaupo roon ng tahimik, tinutulak-tulak lang ang pagkain sa kanyang plato. Napansin ko rin ang iba pang mga bagay. Kapag tumatawag ako, madalas si Jessa ang sumasagot sa telepono ni Miguel. "Busy siya?" sabi niya ng maigsi. Sasabihin ko sa kanya na tumawag ka. Hindi siya kailanman tumawag pabalik. Kapag nakakausap ko siya, parang nagmamadali at tensyonado ang aming mga usapan. Maikli lang ang kanyang mga pangungusap na parang may nakikinig. May nakikinig ba? 3 buwan na ang nakalilipas, nag-drop by ako nang walang paalam dala ang ilang mga larawan. Noong bata pa si Michael na nakita ko habang naglilinis. Sa bintana, nakita ko silang nagtatawanan. Ang kamay ni Jessa ay nasa braso niya. Pareho silang relax at masaya. Sa sandaling nakita ni Jessa ang kotse ko, nagbago ang ekspresyon niya. May binulong siya kay Miguel at nagdilim ang mukha nito. Nang buksan nila ang pinto, ang init na nakita ko ilang segundo lang ang nakalipas ay ganap nang nawala. "Hindi ka namin inaasahan," sabi ni Jessa. "Hindi ako inaanyayahang pumasok. Gusto ko lang bigyan si Michael ng mga larawang ito. Hindi ka pwedeng basta na lang dumating kahit kailan mo gusto," sabi niya, sumingit. "May mga hangganan kami." "Hangganan?" Ang salitang iyon ay parang tinik. Kailan pa kinailangan ng isang ina na humingi ng pahintulot para makita ang anak niya? Noong nakaraang buwan, tumawag ako para magtanong tungkol sa mga plano sa Pasko. Si Jessa ang sumagot. "Sarili naming mga plano ang gagawin namin ngayong taon," sabi niya nang walang emosyon. "Kaming 2 lang, mahalaga ito para sa aming kasal." "Pero Pasko yon," sabi ko. "Lagi tayong magkasama."
Nagbabago ang mga bagay-bagay, sagot niya at ibinaba ang telepono. Umiyak ako noong gabing iyon. Talagang umiyak. Sa edad na 63, nalampasan ko ang kahirapan, isang mapanakit na unang kasal, cancer, at ang pagbuo muli ng aking buhay sa isang bagong bansa. Ngunit ito, ang aking sariling anak na pinili ang iba kaysa sa akin para sa Pasko, ito ay may nabasag sa loob ko. Tapos dumating ang kahapon, Disyembre 23. Nilalagay ko ang mga regalo para kay Miguel. Oo, binili ko pa rin sila, umaasang magbabago ang isip niya. Nang mag-buzz ang telepono ko, isang text message mula kay Miguel. Lumundag ang puso ko. Baka naman siya na ang tumatawag para humingi ng tawad, para imbitahan ako. Binuksan ko ito. Huwag ka munang pumunta sa bahay namin ngayong Pasko. Ayaw ni Jessa na nandyan ka. Igalang mo ang desisyon namin. Tinitigan ko ang mga salitang iyon hanggang sa lumabo sila. Bahay namin, bahay nila, bahay na binili ko. Ang bahay na nakalista pa rin sa pangalan ko gamit ang pera ko bilang paunang bayad, pangalan ko sa titulo. At ayaw ni Jessa na nandyan ako. Binasa ko ulit. Hindi kami ang nagdesisyon o kailangan namin ng espasyo. Hindi. Ayaw ni Jessa na nandyan ka. Ang anak ko ay hindi man lang nagkunwaring ito ang kanyang desisyon. Tinapon niya ang sarili niyang ina para sa isang babaeng kilala lang niya ng 6 na taon habang ako ay nagbigay sa kanya ng buhay. Pinalaki siya mag-isa, isinakripisyo ang lahat para sa kanya. May isang bagay sa loob ko na hindi nabasag ngayon. Ito ay tumigas, naging matatag, naging malinaw at malamig at matalim. Ngumiti ako, talagang ngumiti. Naisip ba talaga nila na maaari nila akong paalisin sa isang bahay na pagmamay-ari ko? Naniwala ba talaga sila na ako ay isa lamang matandang babae na walang magawa na tatanggapin ang pagtatapon na ito? Ang mga daliri ko ay gumalaw sa screen ng aking telepono, nagtatype ng sagot. 3 pangungusap lang, simple, direkta, nakapipinsala. Pinindot ko ang send, pagkatapos ay naghintay ako. Eksaktong 53 minuto. Eksaktong 53 minuto. Pagkatapos, narinig ko ang tunog ng pag-apak ng sasakyan sa aming driveway. Sa bintana ng sala ko, nakita kong ibinaba ni Miguel ang pinto ng kanyang sasakyan. Namumula ang mukha niya. Pabigla-bigla ang kanyang mga kilos dahil sa pag-aalala. Halos tumakbo siya papunta sa harapang pinto ko. Kumatok ng malakas bago pa man ako makatayo. Mama! Mama! Buksan mo ang pinto! Nagtagal ako, inayos ang aking kardigan, tiningnan ang refleksyon ko sa salamin sa hallway. Hinayaan siyang kumatok pa ng 3 beses bago ko tuluyang pihitin ang trangka. Pumasok siya, nanlalaki ang mga mata at hingal na hingal. Mama, ano ba to? Hindi pwedeng ano, Michael? Pinanatili ko ang aking boses na kalmado, halos masaya. Hindi ko pwedeng i-text ang sarili kong anak? Sabi mo, papalabasin mo kami. Sabi mo, may turn to araw kami para umalis. Iyan ang hinihingi ng batas sa estado na ito. 30 araw na abiso para sa pagpapaalis. Sinuri ko na. Naglakad ako sa tabi niya papunta sa kusina. Nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa sarili ko. Matatag ang aking mga kamay, kahit na ang aking puso ay kumakabog. Gusto mo rin ba ng tsaa, mahal ko? Hindi nakakatawa ang ginagawa mo. Sumunod siya sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Iyon ang aming tahanan. Doon kami nakatira sa loob ng 5 taon. Hindi mo pwedeng basta na lang kami paalisin dahil lang sa isang text message. Tumalikod ako para harapin siya. Tiningnan ko siya ng mabuti. Kailan pa naging estranghero ang anak ko? Kailan niya natutunang unahin ang mga utos ng isang babae kaysa sa nararamdaman ng kanyang sariling ina? Isang text message, ulit ko ng mahina. Iyan ba ang tingin mo ay dahilan nito? Nautal siya. Si Jessa lang, siya ang, huwag mong isisi sa kanya ang mga salitang nanggaling sa telepono mo. Isa kang 34 taong gulang na lalaki, Michael. Nagdesisyon ka. Mama, pakiusap. Ang galit niya ay nawala at napalitan ng pagmamakaawa. Hindi kami kayang lumipat ngayon. Si Jessa ay kakagaling lang sa trabaho para simulan ang kanyang online business. At ako, dapat sana naisip mo yon bago mo sinabi sa akin na huwag pumunta sa bahay ko para sa Pasko.
Ang mga salita ay lumutang sa pagitan namin. Tiningnan ko ang aking anak, nakita ko ang pag-unawa na lumitaw sa kanyang mukha. Ang bahay na sa katunayan ay nakalimutan niya. O baka naman ginawa ni Jessa siyang makalimutan? Ilang beses na ba niya itong tinawag na bahay namin hanggang sa paniwalaan niya ito? Mali po iyon, sabi niya ng mahina. Hindi ko po dapat sinend ang text na iyon. Pero nanay, ang pagpapaalis, sobra naman po iyon. Sobra ba? Naalala ko ang nakaraang taon, ang mga kanseladong pagbisita, ang mga malamig na pagtanggap, ang paraan ng sistematikong pagtanggal ni Jessa sa akin mula sa buhay ng aking anak ng paunti-unti. Habang ako'y nanonood lang at hinahayaang mangyari iyon dahil ayaw kong maging mother-in-law na mahirap pakisamahan. Naalala ko ang Thanksgiving, nakaupo sa kanilang mesa habang si Jessa ay kinukutya ako ng nakangiti. Naalala ko ang pagtawag sa telepono ni Michael at laging si Jessa ang sumasagot. Naalala ko ang pagiging parang wala na lang sa buhay ng sarili kong anak habang nakatira sa bahay na ako ang nagbigay para sa kanila. Ang sobra, sabi ko, ay ang sabihan akong hindi ako welcome sa isang bahay na pagmamay-ari ko. Ang sobra ay ang aking anak na pinipiling saktan ako dahil iyon ang gusto ng kanyang asawa. Ang sobra ay ang pagka-realize na pinalaki ko ang isang tao na kayang itapon ako ng ganoon kadali. Hindi ko po kayo tinatapon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mama, mahal ko po kayo. Kung gayon, bakit mo ipinadala ang text na yon, Michael? Lumapit ang aking boses kahit pinipigilan ko. Bakit hindi ka lumaban kahit minsan lang? Nagbukas siya ng bibig, nagsara, tumingin palayo, at naroon na. Ang katotohanang pareho naming alam, ngunit hindi niya masabi. Takot siya kay Jessa, takot sa mga mood nito, sa galit nito, sa manipulasyon nito. Pinili niya ang landas na pinakamadali, at ako ang naging sakripisyo. Kailangan kong umalis ka ngayon, sabi ko ng mahina. Mama, 30 araw Michael, ang abiso ay opisyal na. Mayroon kang 26 na araw para maghanap ng matitirahan. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking kusina, nanginginig. Ano ang nagawa ko? Na-evict ko ang sarili kong anak, ang nag-iisa kong anak. Ang batang pinalaki ko ng mag-isa pagkatapos kaming iwan ng kanyang ama. Ang lalaking tinulungan ko, sino pagkaalis niya, umupo ako sa aking kusina, nanginginig. Ano ang nagawa ko? Na-evict ko ang sarili kong anak, ang nag-iisa kong anak. Ang batang pinalaki ko ng mag-isa pagkatapos kaming iwan ng kanyang ama. Ang lalaking tinulungan ko, sinuportahan, minahal ng walang kondisyon sa loob ng 34 na taon. Ngunit habang nakaupo ako roon, may iba pang bumangon sa gitna ng takot. Isang bagay na malamig at matigas at tiyak. Kinuha ko ang aking laptop at sinimulan kong gumawa ng mga listahan. Una, kailangan ko ng dokumentasyon. Pumunta ako sa aking filing cabinet at kinuha ang titulo ng bahay, ang mga papeles ng mortgage, bawat record ng bayad na nagawa ko. Ang pangalan ko, lahat ay pangalan ko. Ang bahay ay akin, legal at lubusan. Hindi nag-ambag sina Michael at Jessa kahit ano. Hindi sa paunang bayad, hindi sa mortgage, wala. Pangalawa, kailangan kong maunawaan ang aking legal na katayuan. Nag-research ako tungkol sa mga batas para sa mga nangungupahan, mga pamamaraan sa pagpapaalis, mga karapatan sa ari-arian. Nag-notes ako sa aking maingat na sulat kamay tulad ng natutunan ko sa aking unang trabaho sa Amerika bilang isang clerk habang nag-aaral ng Ingles sa gabi. Pangatlo, kailangan kong maghanda para sa susunod na galaw ni Jessa dahil magkakaroon ng susunod na galaw. Kilala ko na ang ugali niya ngayon. Masyado akong nabulag noon para makita ito. Ngunit ngayon ay malinaw na sa akin. Hindi niya tatanggapin ito ng tahimik. Lalaban siya. Magmamanipula siya. Susubukan niyang lalong ibaling si Michael laban sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magiging hindi handa. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ko ang sa akin. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa opisina ng abogado ni Atty. Reyes, ang abogado na humawak ng aking testamento, 2 na taon na ang nakalipas. Si Atty. Reyes ay nasa edad 50, matalas ang tingin at walang paligoy-ligoy. Eksakto ang kailangan ko. Gusto kong matiyak na ang aking eviction notice ay legal na matibay.
sabi ko sa kanya habang inililipat ang mga papeles sa kanyang mesa. Binasa niya ang mga ito ng maingat, ang kanyang ekspresyon ay neutral. Ito ba ang inyong anak at manugang? Opo. At sila'y naninirahan doon ng libre sa loob ng 5 taon. Opo, inasikaso ko ang paunang bayad. Ang bahay ay ganap na nakalista sa aking pangalan. Wala silang binayaran kahit piso para sa mortgage o property tax. Nag-lean back si Atin Reyes sa kanyang upuan. Kung gayon, legal, nasa loob ka ng iyong mga karapatan. Ang 32 araw na abiso ay wasto. Ngunit Helen, pinili niyang magsalita ng maingat. Sigurado ka ba dito? Ang mga pagtatalo sa pamilya ay maaaring maging napakabaho ng mabilis. Napakabaho na po, sabi ko ng mahina. Ginagawa ko lang itong opisyal. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, isasampa ko ang eviction notice sa korte ngayong araw. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagkuha ng formal na pagtatasa ng ari-arian at pagdodokumento ng anumang pinsala sa bahay. Kung sila ay gumawa ng mga hindi autorisadong pagbabago o kung may pinsala, kakailanganin mo ng mga record. Hindi ko naisip iyon. Maaari ka bang magrekomenda ng isang tao? Nagsulat siya ng isang pangalan at numero. Si Mr. Santos. Siya ay masusi at mabilis. Sabihin mo sa kanya na ako ang nagpadala sa iyo. Paglabas ko sa kanyang opisina, nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Miguel. Kailangan nating mag-usap, pakiusap. Hindi ako sumagot. Makalipas ang 2 araw, naglakad si Mr. Santos sa bahay kasama ako habang sina Miguel at Jessa ay nasa trabaho. Mayroon pa rin akong spare key, syempre. Bahay ko yon. Nag-text ako kay Miguel na pupunta ako para sa inspeksyon, tulad ng aking legal na karapatan. Ang natagpuan ni Mr. Santos ay nagpatuyo ng dugo ko. Ang mga pader na ito ay load-bearing, sabi niya. Itinuturo ang open concept living area. May nag-alis ng mga ito nang walang permit. Iyan ay isang malubhang pagbabago sa istruktura at paglabag sa code. Nakatitig ako sa espasyo. Naalala ko noong unang sinabi sa akin ni Miguel ang tungkol sa kanilang renovasyon. Si Jessa ay napakasigasig. Binubuksan namin ang espasyo. Magiging napakamoderno nito. Naisip ko na ang ibig nilang sabihin ay pagpipinta at dekorasyon. Mayroon pang iba, sabi ni Mr. Santos nang malungkot. Inakay ako sa master bathroom. Nakikita mo ito? Ganap nilang binago ang plumbing. Muli, walang permit na mahahanap ko sa mga record ng lungsod. At ang pagkakabit ng tiles na ito. Kumatok siya sa dingding at narinig ko ang isang malungkot na tunog. May pinsala sa tubig sa likod nito, marahil dahil sa hindi tamang pagkakabit. Maaaring 10,000 piso ang gastos para maayos ito. Ang aking bahay, ang aking investment. Sinira nila ito. Magkakaroon ako ng kumpletong ulat para sa iyo sa Biyernes, sabi ni Mr. Santos. Ngunit Mrs. Chen, kailangan mong malaman. Sa pagitan ng mga gawaing walang permit at pinsala sa tubig, napakalaking halaga ang kailangan para maayos ito ng tama. Pagkaalis niya, umupo ako sa aking sasakyan sa labas ng bahay na binili ko nang may labis na pag-asa. 5 taon na ang nakalilipas, ang bahay na dapat sanay nagsisiguro sa kinabukasan ng aking anak. Sa halip, sila ni Jessa ay sinira ito, binago ito, sinira ito, lahat ng hindi nagpapaalam sa akin, nang walang pahintulot, nang hindi man lang sinasabi sa akin ang katotohanan tungkol sa kanilang ginagawa. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono ko. Si Jessa. Halos hindi ko sinagot, ngunit may nagtulak sa akin na sagutin ito. Helen, ang kanyang tinig ay malamig maigsi. Hindi na mama, natanggap namin ang maliit na abiso mo sa inspeksyon. Paano mo nagawang sakupin ang aming privacy ng ganyan? Bahay ko yan, Jessica. May karapatan ako ayon sa batas. Batayang karapatan? Tumawa siya, matalim at mapait. Ginagawa mo kaming palaboy bago pa man ang Pasko. Anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Ang ina na ang anak niya ay nagsabing hindi siya welcome sa sarili niyang ari-arian. Katahimikan. Pagkatapos ang tinig niya ay bumaba sa isang bagay na pangit. Ang bahay na iyon ay tahanan namin sa loob ng 6 taon. Amin. Inilaan namin ang aming puso at kaluluwa dito.
Ginawa naming maganda ito at iniisip mong maaari mo lang itong kunin? Hindi ako kumukuha ng anuman. Kinukuha ko pabalik ang palaging akin. Hindi kailanman mapapatawad ni Michael ang ginawa mo dito. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang bagay na marumi. Mamamatay ka ng mag-isa, matandang babae. Walang anak, walang apo, walang pamilya. Iyon ba talaga ang gusto mo? Ang banta ay malinaw. Piliin ang bahay. Mawala ang anak mo magpakailanman. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono. Gumawa ka ng mga hindi autorisadong pagbabago sa istruktura sa aking ari-arian. Nag-alis ka ng mga load-bearing walls ng walang permit. Nagdulot ka ng pinsala sa tubig. Nakuha ko na ang lahat ng dokumentasyon. Ang kanyang paghinga ay nahuli. Ikaw, hindi mo kaya. Turn the araw, Jessica. Patuloy ang pagbibilang. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ngunit nagawa ko na. Nakatayo ako laban sa kanya. Sa loob ng 3 araw, halos hindi ako umalis ng bahay. Pagod ako sa pisikal, emosyonal, espiritual. Nakatayo ako laban sa kanila? Oo, ngunit sa anong halaga? Pinatay ko ang aking telepono, hindi nag-check ng email, hindi tumingin sa social media. Kailangan ko lang ng katahimikan, kapayapaan, oras para huminga at maalala kung bakit ko ito ginagawa. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa aking hardin, ang hardin na inalagaan ko sa loob ng 15 taon. Nagprune ako ng aking mga rosas, diniligan ko ang aking mga halamang gamot. Umupo ako sa ilalim ng araw ng taglamig at hinayaan ang katahimikan na maibalik ako. Sa 2 araw, dumating ang aking kapitbahay na si Margaret na may dalang casserole. Matagal na kitang hindi nakikita, sabi niya ng mahina. Okay ka lang ba? Muntik na akong magsinungaling. Muntik nang sabihing maayos ang lahat. Ngunit si Margaret ay naging kapitbahay ko sa loob ng 2 taon. Nandoon siya noong sumasailalim ako sa paggamot sa kanser. Kilala niya ako. May problema ako kay Miguel at sa kanyang asawa. Narinig ko. Inilapag niya ang casserole. Nag-post si Jessa online. Maraming tao ang nag-uusap. Lumubog ang puso ko. Ano ang sinabi niya? Na pinaalis mo sila, na ikaw ay malupit at mapaghigante. Huminto si Margaret. Ngunit Helen, kilala rin kita at alam kong hindi mo gagawin ang isang bagay na tulad nito nang walang napakalaking dahilan. Pumitik ang luha sa aking mga mata. Pinalaki niya ang isip niya laban sa akin, Margaret, ang sarili kong anak, at sinira nila ang aking bahay, ang bahay na binili ko para sa kanila. Ang mga load-bearing walls ay inalis, sira ang tubig, walang mga permit, 10,000 piso ang gastos para sa pagkukumpuni. Napadako ang mga mata ni Margaret. Oh, Helen, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero hindi ko na matitiis na hayaan silang tratuhin ako na parang hindi ako mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung gayon, manindigan ka. Narinig mo ba ako? Manindigan ka. Ang simpleng suportang iyon, ang paniniwalang iyon sa akin ay parang tubig sa disyerto. Hindi ako nag-iisa dito, hindi ganap. Kinabukasan, nagising ako na mas malakas ang pakiramdam. Ang mga salita ni Margaret ay nagbigay sa akin ng isang bagay na kulang sa akin. Pagpapatunay, hindi ako baliw, hindi ako malupit. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang aking telepono. 17 mga hindi nasagot na tawag mula kay Miguel. 8 tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala, 12 dosenang mga text message. Sinimulan kong basahin ang mga ito ng maingat. Karamihan ay mula kay Miguel. Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito. Mama, nagmamakaawa ako. Ngunit 3 mensahe ang lumitaw. Galing sila sa telepono ni Jessa, ngunit kakaiba ang tono, mas malambot, halos mapagkumbaba. Helen, ako si Jessa. Sa tingin ko, mali ang simula natin. Makapag-uusap ba tayo? Tayong dalawa lang. Alam kong nagkamali ako. Nais kong humingi ng paumanhin ng maayos. Kape tayo ngayong linggo? Mahal ko si Miguel. Alam kong mahal mo rin siya. Ayusin natin ito para sa kapakanan niya. Tumitig ako sa mga mensahe. Ito ba ay totoo o isa na namang manipwasyon? Nagpa siya akong huwag pansinin ng mga ito. Ngunit 1 oras mamaya, tumunog ang doorbell ko.
Si Jessa ay nakatayo mag-isa sa aking porch. Nakasuot siya ng simple, jeans, isang sweater, minimal na makeup. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiiyak siya. Alam kong ayaw mo akong makita, sabi niya ng mahina. Ngunit mangyaring bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Sa kabila ng aking mas mahusay na paghuhusga, pinapasok ko siya. Umupo siya sa aking sofa, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, mukhang mas maliit, tila mahina. Napakasama ko sa iyo, nagsimula siya. Alam ko na ngayon, ako ay nagseselos, sa tingin ko, sa iyong relasyon kay Michael, sa kung gaano siya kamahal sa iyo. Naramdaman kong kailangan kong makipagkumpetensya para sa kanyang atensyon, at hindi ko ito nahawakan ng maayos. Ang paghingi ng paumanhin ay mukhang rehearsed, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman naisip na abot ito sa ganito, patuloy niya. Ang text tungkol sa Pasko, iyon ay dahil sa pagiging petty at malupit ko. Hindi man lang gusto ni Michael na ipadala iyon. Pinilit ko siyang gawin ito. At ako ay napaka sorry. Hindi ako nagsalita, pinanood ko lang siya. Alam kong nasira namin ang mga renovation sa bahay. Dapat sana ay nagtanong tayo sa iyo muna. Dapat sana ay kumuha tayo ng mga permit. Nais lang naming gawin itong amin. Hihilingin mo sa akin na magpanggap? Nangako ako. Gagawin ko ang lahat, mahina niyang bulong. Mag-a-apologize ako sa publiko. Buburahin ko ang lahat ng aking social media posts. Ako ay pipirma ng isang bagay na nagsasabing mali ako. Na ikaw ay isang kahanga-hangang biyenan. Ano man ang gusto mo. Naramdaman ko ang isang malamig na pagtayo sa aking dibdib. Hindi ito pagsisisi. Ito ay desperasyon. Nag-aalok siya sa akin ng kahit ano maliban sa isang bagay na mahalaga. Mahal mo ba ang anak ko, Jessica? Kumindat siya, nagulat. Siyempre mahal ko po, mahal. Kung gayon, bakit mo ginugol ang nakaraang taon sa pag-iisa sa kanya mula sa kanyang ina? Bakit mo hinahadlangan ang aking mga tawag? Bakit mo siya pinaramdam ng kasalanan sa pagnanais na makita ako? Ako hindi. Huwag mo akong lokohin. Hindi ngayon. Sumandal ako. Gusto mong ipawalang bisa ko ang eviction? Sige, ito ang kailangan ko. Kailangan kong tunay mong igalang ako, itigil ang pagtrato sa akin na parang isang banta. Para magkaroon si Michael ng relasyon sa kanyang ina nang hindi nakakaramdam ng kasalanan tungkol dito. Nagbago ang mukha niya. Sa isang iglap lang, nakita ko ito, ang kislap ng galit, ng pagtutol. Ayaw niyang bitawan ang kontrol na iyon. Magagawa ko iyan, sabi niya, ngunit mahigpit ang kanyang tinig. Hindi mo kaya. Dahil hindi mo ako nakikita bilang isang tao, Jessica. Nakikita mo ako bilang kompetisyon, bilang isang sagabal, at wala akong gagawin na magbabago noon. Hindi totoo iyan. Ang eviction ay mananatili. Mayroon ka pang 23 araw. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas. Umupo ako sa katahimikan. Ang aking puso ay kumakabog, ngunit nararamdaman kong malinaw, tiyak. Pinakita lamang sa akin ni Jessica kung sino siya talaga. Ang mga luha, ang paghingi ng paumanhin, ang pagiging mahina, lahat ay isang pagtatanghal, isang manipulasyon. Halos maniwala ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Patuloy kong inaalala ang mga salita ni Jessica. Mamamatay kang mag-isa. Tama ba siya? Sinisira ko ba ang relasyon ko sa aking anak dahil sa isang bahay? Ngunit hindi ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa paggalang, dignidad, ang katotohanan na itinuring nila akong parang isang bagay na maaaring itapon. Noong 2 a.m., nag-buzz ang telepono ko. Email mula kay Patricia Henderson. Helen, naisampa na ang eviction notice sa korte. Opisyal na ito ngayon. Wala nang atrasan. Sigurado ka bang nais mong magpatuloy? Tinitigan ko ang email na iyon ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nag-type ako, sigurado ako, magpatuloy. At pinindot ang send. Wala nang atrasan. Makalipas ang 3 araw, dumating ang opisyal na abiso ng korte sa kanilang bahay. Alam ko dahil tinawagan ako ni Miguel ng City ng umaga. Ang kanyang tinig ay halos hindi mapigilan. Summons ng korte, Mama. Talaga pong nag-file kayo sa korte.
Ito ay legal na proseso, Michael. Kailangang madokumento ang lahat. Baliw po kayo. Ididemanda niyo kami. Ang sarili mong anak? Hindi, Michael. Kinukuha ko pabalik ang aking ari-arian sa pamamagitan ng tamang legal na paraan. May pagkakaiba. Binaba niya ang telepono. Makalipas ang 1 oras, dumating sila sa aking pinto. Pareho sila. Nakita ko sa bintana habang si Jessa ay halos kaladkarin si Miguel pataas sa aming daanan. Ang kanyang mukha ay puno ng poot. Binuksan ko ang pinto bago pa man sila makapag-knock. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Jessa. Itinulak ako papasok sa aking bahay. Ngayon din, nasa bahay ko kayo, Jessica. Iminumungkahi kong ayusin mo ang tono mo. Bumaling siya sa akin, nagliliyab ang mga mata. Bahay mo, ari-arian mo. Iyon lang ang pinapahalagahan mo, hindi ba? Mga ari-arian, pera, mga bagay. Hindi ang anak mo, hindi ang kaligayahan niya, kundi ang iyong mahalagang investment lang. Nag-alis ka ng load-bearing walls nang walang permit, sabi ko ng mahinahon. Nagdulot ka ng pinsala sa tubig. Maaaring nabawasan mo ang halaga ng aking ari-arian. Pinaganda namin ito, sumigaw siya. Ginawa naming maganda ito. Ginawa naming moderno at mahalaga ang bahay na iyon na boring at luma at ito ang paraan mo ng pagbabayad sa amin. Sinira niyo ito at ginawa niyo iyon nang walang pahintulot ko. Michael stepped forward, his face pale. Mama, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng makatuwiran. Matagal ko nang sinusubukan kausapin ka, Michael. Sa tuwing tumatawag ako, si Jessa ang sumasagot. Sa tuwing dumadalaw ako, hindi ako pinaparamdam na welcome. At nang naglakas loob akong asahan na makita ka para sa Pasko sa isang bahay na ako ang nagbigay, sinabi mong lumayo ako. Mali po iyon. Ito ay isang pagpili. Tiningnan ko ang aking anak. Talaga? Tiningnan ko siya. Marami kang pinili, Michael. Pinili mong hayaan ang iyong asawa na insultuhin ako sa Thanksgiving. Pinili mong itigil ang pagtawag sa akin. Pinili mong itaboy ako sa iyong buhay. Ngayon ako rin ay gumagawa ng pagpili. Ang ekspresyon ni Jessa ay nagbago. Ang galit ay natunaw sa isang bagay na kalkulado, mapanganib. Gusto mong maglaro ng matigas? Sabi niya ng mahina. Sige, maglaro tayo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagsimulang mag-type ng mabilis. Magpo-post ako sa social media ngayon tungkol sa kung paano ang matandang ina ni Michael ay nagpapaalis sa kanya bago ang Pasko, kung paano niya ginagawang homeless ang nag-iisang anak niya. Mayroon akong 5,000 followers, Helen. Bukas, malalaman ng lahat kung anong uri ng tao ka talaga. Sige na, sabi ko, kahit na nanikip ang tiyan ko. Tawagan ko ang bawat news station sa lungsod. Malupit na ina nagpapaalis ng anak sa panahon ng holidays. Magandang kwento iyon. Kakainin nila iyon. Ang katotohanan ay magandang kwento rin. Isang pares na may karapatan na sumira sa bahay ng may-ari nang walang pahintulot, kumpleto sa dokumentasyon ng hindi autorisadong konstruksyon at libu-libong pinsala. Namilipit ang mukha ni Jessa. Ikaw, lumabas ka sa bahay ko. Idedemanda ka namin, she hissed. Para sa emotional distress, para sa lahat ng inilagay namin sa bahay na iyon. Well, sa anong pera, Jessica? Nag-resign ka? Naalala mo? At Michael, tiningnan ko ang aking anak. Magkano ang naipon mo? Sapat para sa isang abogado na makakalaban dito. Ang katahimikan ay nakababahala. Mayroon ka pang 26 na araw, sabi ko ng mahina. Iminumungkahi kong gamitin mo ang mga iyon para makahanap ng bagong matitirahan. Pagkaalis nila, bumagsak ako sa aking sofa, nanginginig. Ang komprontasyon ay kumuha ng lahat sa akin. Ang mga banta ni Jessa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Social media, mga news station, pampublikong kahihiyan. Ano ang nasimulan ko? Sa loob ng susunod na 3 araw, halos hindi ako umalis ng bahay. Pagod ako sa pisikal, emosyonal, espiritual. Nakatayo ako laban sa kanila. Oo, ngunit sa anong halaga? Pinatay ko ang aking telepono, hindi nag-check ng email, hindi tumingin sa social media. Kailangan ko lang ng katahimikan, kapayapaan, oras para huminga at maalala kung bakit ko ito ginagawa. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa aking hardin, ang hardin na inalagaan ko sa loob ng 15 na taon.
Nagprune ako ng aking mga rosas, diniligan ko ang aking mga halamang gamot, umupo ako sa ilalim ng araw ng taglamig at hinayaan ang katahimikan na maibalik ako. Sa ikatlong araw, dumating ang aking kapitbahay na si Margaret na may dalang kaserol. "Matagal na kitang hindi nakikita," sabi niya ng mahina. "Okay ka lang ba?" Muntik na akong magsinungaling. Muntik nang sabihing maayos ang lahat. Ngunit si Margaret ay naging kapitbahay ko sa loob ng 12 taon. Nandoon siya noong sumasailalim ako sa paggamot sa cancer. Kilala niya ako. May problema ako kay Miguel at sa kanyang asawa. Narinig ko! Inilapag niya ang casserole. Nag-post si Jessa online. Maraming tao ang nag-uusap. Lumubog ang puso ko. Ano ang sinabi niya? Na pinaalis mo sila, na ikaw ay malupit at mapaghiganti. Huminto si Margaret. Ngunit Helen, kilala rin kita at alam kong hindi mo gagawin ang isang bagay na tulad nito nang walang napakalaking dahilan. Pumitik ang luha sa aking mga mata. Pinalaki niya ang isip niya laban sa akin, Margaret. Ang sarili kong anak at sinira nila ang aking bahay, ang bahay na binili ko para sa kanila. Ang mga load-bearing walls ay inalis, sira ang tubig, walang mga permit, 10,000 piso ang gastos para sa pagkukumpuni. Napadako ang mga mata ni Margaret. Oh, Helen, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero hindi ko na matitiis na hayaan silang tratuhin ako na parang hindi ako mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung gayon, manindigan ka. Narinig mo ba ako? Manindigan ka. Ang simpleng suportang iyon, ang paniniwalang iyon sa akin ay parang tubig sa disyerto. Hindi ako nag-iisa dito. Hindi ganap. Kinabukasan, nagising ako na mas malakas ang pakiramdam. Ang mga salita ni Margaret ay nagbigay sa akin ng isang bagay na kulang sa akin. Pagpapatunay. Hindi ako baliw, hindi ako malupit. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang aking telepono. 17 mga hindi nasagot na tawag mula kay Miguel, 8 tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala, 2 ng mga text message. Sinimulan kong basahin ang mga ito ng maingat. Karamihan ay mula kay Miguel. "Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito. Mama, nagmamakaawa ako." Ngunit 3 mensahe ang lumitaw. Galing sila sa telepono ni Jessa, ngunit kakaiba ang tono, mas malambot, halos mapagkumbaba. "Helen, ako si Jessa. Sa tingin ko, mali ang simula natin. Makapag-uusap ba tayo? Tayong dalawa lang. Alam kong nagkamali ako. Nais kong humingi ng paumanhin ng maayos. Kape tayo ngayong linggo? Mahal ko si Miguel. Alam kong mahal mo rin siya. Ayusin natin ito para sa kapakanan niya." Tumitig ako sa mga mensahe. Ito ba ay totoo o isa na namang manipulasyon? Nagpasya akong huwag pansinin ang mga ito. Ngunit 1 oras mamaya, tumunog ang doorbell ko. Si Jessa ay nakatayo mag-isa sa aking porch. Nakasuot siya ng simple, jeans, isang sweater, minimal na makeup. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiiyak siya. "Alam kong ayaw mo akong makita," sabi niya ng mahina. Ngunit mangyaring bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Sa kabila ng aking mas mahusay na paghuhusga, pinapasok ko siya. Umupo siya sa aking sofa, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, mukhang mas maliit, tila mahina. "Napakasama ko sa iyo," nagsimula siya. "Alam ko na ngayon. Ako ay nagsiselos sa tingin ko sa iyong relasyon kay Michael, sa kung gaano siya kamahal sa iyo. Naramdaman kong kailangan kong makipagkumpetensya para sa kanyang atensyon at hindi ko ito nahawakan ng maayos." Ang paghingi ng paumanhin ay mukhang rehearsed, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko kailanman naisip na aabot ito sa ganito," patuloy niya. "Ang text tungkol sa Pasko, iyon ay dahil sa pagiging petty at malupit ko. Hindi man lang gusto ni Miguel na ipadala iyon. Pinilit ko siyang gawin ito. At ako ay napaka-sorry. Hindi ako nagsalita, pinanood ko lang siya. Alam kong nasira namin ang mga renovations sa bahay. Dapat sana ay nagtanong tayo sa iyo muna. Dapat sana ay kumuha tayo ng mga permit. Nais lang naming gawin itong amin. Hihilingin mo sa akin na magpanggap? Nangako ako. Gagawin ko ang lahat.
Mahina niyang bulong. Mag-a-apologize ako sa publiko. Buburahin ko ang lahat ng aking social media posts. Ako ay pipirma ng isang bagay na nagsasabing, mali ako. Na ikaw ay isang kahangahangang biyenan, ano man ang gusto mo. Naramdaman ko ang isang malamig na pagtayo sa aking dibdib. Hindi ito pagsisisi, ito ay desperasyon. Nag-aalok siya sa akin ng kahit ano maliban sa isang bagay na mahalaga. Mahal mo ba ang anak ko, Jessica? Kumindat siya, nagulat. Siyempre mahal ko po. Kung gayon, bakit mo ginugol ang nakaraang taon sa pag-iisa sa kanya mula sa kanyang ina? Bakit mo hinahadlangan ang aking mga tawag? Bakit mo siya pinaramdam ng kasalanan sa pagnanais na makita ako? Ako hindi. Huwag mo akong lokohin. Hindi ngayon. Sumandal ako. Gusto mong ipawalang bisa ko ang eviction? Sige. Ito ang kailangan ko. Kailangan kong tunay mong igalang ako, itigil ang pagtrato sa akin na parang isang banta. Para magkaroon si Miguel ng relasyon sa kanyang ina nang hindi nakakaramdam ng kasalanan tungkol dito. Nagbago ang mukha niya. Sa isang iglap lang, nakita ko ito. Ang kislap ng galit, ng pagtutol, ayaw niyang bitawan ang kontrol na yon. Magagawa ko iyan, sabi niya, ngunit mahigpit ang kanyang tinig. Hindi mo kaya. Dahil hindi mo ako nakikita bilang isang tao, Jessica. Nakikita mo ako bilang kompetisyon, bilang isang sagabal, at wala akong gagawin na magbabago noon. Hindi totoo yan. Ang eviction ay mananatili. Mayroon ka pang 23 araw. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas. Umupo ako sa katahimikan, ang aking puso ay kumakabog, ngunit nararamdaman kong malinaw, tiyak. Pinakita lamang sa akin ni Jessica kung sino siya talaga. Ang mga luha, ang paghingi ng paumanhin, ang pagiging mahina, lahat ay isang pagtatanghal, isang manipulasyon. Halos maniwala ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Patuloy kong inaalala ang mga salita ni Jessica. Mamamatay kang mag-isa. Tama ba siya? Sinisira ko ba ang relasyon ko sa aking anak dahil sa isang bahay? Ngunit hindi ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa paggalang, dignidad, ang katotohanan na itinuring nila akong parang isang bagay na maaaring itapon. Noong 2 a.m., nag-buzz ang telepono ko. Email mula kay Patricia Henderson. Helen, naisampa na ang eviction notice sa korte. Opisyal na ito ngayon. Wala nang atrasan. Sigurado ka bang nais mong magpatuloy? Tinitigan ko ang email na iyon ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nag-type ako. Sigurado ako, magpatuloy. At pinindot ang send. Wala nang atrasan. Makalipas ang 3 araw, dumating ang opisyal na abiso ng korte sa kanilang bahay. Alam ko dahil tinawagan ako ni Miguel ng City ng umaga. Ang kanyang tinig ay halos hindi mapigilan. Summons ng korte, Mama. Talaga pong nag-file kayo sa korte. Ito ay legal na proseso, Michael. Kailangang madokumento ang lahat. Baliw po kayo. Ididemanda nyo kami. Ang sarili mong anak? Hindi, Michael. Kinukuha ko pabalik ang aking ari-arian sa pamamagitan ng tamang legal na paraan. May pagkakaiba. Binaba niya ang telepono. Makalipas ang 1 oras, dumating sila sa aking pinto. Pareho sila. Nakita ko sa bintana habang si Jessa ay halos kaladkarin si Miguel pataas sa aming daanan, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Binuksan ko ang pinto bago pa man sila makapag-knock. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Jessa, itinulak ako papasok sa aking bahay. Ngayon din. Nasa bahay ko kayo, Jessica. Iminumungkahi kong ayusin mo ang tono mo. Bumaling siya sa akin, nagliliyab ang mga mata. Bahay mo, ari-arian mo. Iyon lang ang pinapahalagahan mo, hindi ba? Mga ari-arian, pera, mga bagay. Hindi ang anak mo, hindi ang kaligayahan niya, kundi ang iyong mahalagang investment lang. Nag-alis ka ng load-bearing walls nang walang permit, sabi ko ng mahinahon. Nagdulot ka ng pinsala sa tubig. Maaring nabawasan mo ang halaga ng aking ari-arian. Pinaganda namin ito, sumigaw siya. Ginawa naming maganda ito. Ginawa naming moderno at mahalaga ang bahay na iyon na boring at luma at ito ang paraan mo ng pagbabayad sa amin. Sinira niyo ito at ginawa niyo iyon nang walang pahintulot ko. Michael stepped forward, his face pale. Mama, pakiusap.
Pag-usapan natin ito ng makatuwiran? Matagal ko nang sinusubukan kausapin ka, Michael. Sa tuwing tumatawag ako, si Jessa ang sumasagot. Sa tuwing dumadalaw ako, hindi ako pinaparamdam na welcome. At nang naglakas loob akong asahan na makita ka para sa Pasko sa isang bahay na ako ang nagbigay, sinabi mong lumayo ako. Mali po iyon. Ito ay isang pagpili. Tiningnan ko ang aking anak. Talaga? Tiningnan ko siya. Marami kang pinili, Michael. Pinili mong hayaan ang iyong asawa na insultuhin ako sa Thanksgiving. Pinili mong itigil ang pagtawag sa akin. Pinili mong itaboy ako sa iyong buhay. Ngayon ako rin ay gumagawa ng pagpili. Ang ekspresyon ni Jessa ay nagbago. Ang galit ay natunaw sa isang bagay na kalkulado, mapanganib. Gusto mong maglaro ng matigas? Sabi niya ng mahina. Sige, maglaro tayo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nagsimulang mag-type ng mabilis. Magpo-post ako sa social media ngayon tungkol sa kung paano ang matandang ina ni Michael ay nagpapaalis sa kanya bago ang Pasko. Kung paano niya ginagawang homeless ang nag-iisang anak niya. Mayroon akong 5,000 followers. Helen, bukas, malalaman ng lahat kung anong uri ng tao ka talaga. Sige na, sabi ko, kahit na nanikip ang tiyan ko. Tawagan ko ang bawat news station sa lungsod. Malupit na ina nagpapaalis ng anak sa panahon ng holidays. Magandang kwento yon. Kakainin nila yon. Ang katotohanan ay magandang kwento rin. Isang pares na may karapatan na sumira sa bahay ng may-ari ng walang pahintulot, kumpleto sa dokumentasyon ng hindi autorisadong konstruksyon at libu-libong pinsala. Namilipit ang mukha ni Jessa. Ikaw, lumabas ka sa bahay ko. Idedemanda ka namin, she hissed, para sa emotional distress, para sa lahat ng inilagay namin sa bahay na iyon. Well, sa anong pera, Jessica? Nag-resign ka, naalala mo? At Michael, tiningnan ko ang aking anak. Magkano ang naipon mo? Sapat para sa isang abogado na makakalaban dito. Ang katahimikan ay nakababahala. Mayroon ka pang 26 na araw, sabi ko ng mahina. Iminumungkahi kong gamitin mo ang mga iyon para makahanap ng bagong matitirahan. Pagkaalis nila, bumagsak ako sa aking sofa, nanginginig. Ang komprontasyon ay kumuha ng lahat sa akin. Ang mga banta ni Jessa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Social media, mga news station, pampublikong kahihiyan. Ano ang nasimulan ko? Sa loob ng 3 araw, halos hindi ako umalis ng bahay. Pagod ako sa pisikal, emosyonal, espiritual. Nakatayo ako laban sa kanila, oo, ngunit sa anong halaga? Pinatay ko ang aking telepono, hindi nag-check ng email, hindi tumingin sa social media. Kailangan ko lang ng katahimikan, kapayapaan, oras para huminga at maalala kung bakit ko ito ginagawa. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa aking hardin, ang hardin na inalagaan ko sa loob ng 15 taon. Nagprune ako ng aking mga rosas, diniligan ko ang aking mga halamang gamot, umupo ako sa ilalim ng araw ng taglamig at hinayaan ang katahimikan na maibalik ako. Sa 3 araw, dumating ang aking kapitbahay na si Margaret na may dalang casserole. Matagal na kitang hindi nakikita, sabi niya ng mahina. Okay ka lang ba? Muntik na akong magsinungaling, muntik nang sabihing maayos ang lahat. Ngunit si Margaret ay naging kapitbahay ko sa loob ng 20 taon. Nandoon siya noong sumasailalim ako sa paggamot sa kanser. Kilala niya ako. May problema ako kay Miguel at sa kanyang asawa. Narinig ko. Inilapag niya ang casserole. Nag-post si Jessa online. Maraming tao ang nag-uusap. Lumubog ang puso ko. Ano ang sinabi niya? Na pinaalis mo sila, na ikaw ay malupit at mapaghigante. Huminto si Margaret. Ngunit Helen, kilala rin kita at alam kong hindi mo gagawin ang isang bagay na tulad nito nang walang napakalaking dahilan. Pumitik ang luha sa aking mga mata. Pinalaki niya ang isip niya laban sa akin, Margaret, ang sarili kong anak, at sinira nila ang aking bahay, ang bahay na binili ko para sa kanila. Ang mga load-bearing walls ay inalis, sira ang tubig, walang mga permit, 10,000 piso ang gastos para sa pagkukumpuni. Napadako ang mga mata ni Margaret. Oh Helen, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero hindi ko na matitiis na hayaan silang tratuhin ako na parang hindi ako mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ko.
Kung gayon, manindigan ka. Narinig mo ba ako? Manindigan ka. Ang simpleng suportang iyon, ang paniniwalang iyon sa akin ay parang tubig sa disyerto. Hindi ako nag-iisa dito. Hindi ganap. Kinabukasan, nagising ako na mas malakas ang pakiramdam. Ang mga salita ni Margaret ay nagbigay sa akin ng isang bagay na kulang sa akin. Pagpapatunay. Hindi ako baliw. Hindi ako malupit. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang aking telepono. 17 mga hindi nasagot na tawag mula kay Miguel. 8 tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala. 12 ng mga text message. Sinimulan kong basahin ang mga ito ng maingat. Karamihan ay mula kay Miguel. Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito. Mama, nagmamakaawa ako. Ngunit 3 mensahe ang lumitaw. Galing sila sa telepono ni Jessa, ngunit kakaiba ang tono, mas malambot, halos mapagkumbaba. Helen, ako si Jessa. Sa tingin ko, mali ang simula natin. Makapag-uusap ba tayo? Tayong dalawa lang. Alam kong nagkamali ako. Nais kong humingi ng paumanhin ng maayos. Kape tayo ngayong linggo? Mahal ko si Miguel. Alam kong mahal mo rin siya. Ayusin natin ito para sa kapakanan niya. Tumitig ako sa mga mensahe. Ito ba ay totoo o isa na namang manipwasyon? Nagpa siya akong huwag pansinin ng mga ito. Ngunit isang oras mamaya, tumunog ang doorbell ko. Si Jessa ay nakatayo mag-isa sa aking porch. Nakasuot siya ng simple, jeans, isang sweater, minimal na makeup. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiiyak siya. Alam kong ayaw mo akong makita, sabi niya ng mahina. Ngunit mangyaring bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Sa kabila ng aking mas mahusay na paghuhusga, pinapasok ko siya. Umupo siya sa aking sofa, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, mukhang mas maliit, tila mahina. Napakasama ko sa iyo, nagsimula siya. Alam ko na ngayon, ako ay nagseselos, sa tingin ko, sa iyong relasyon kay Michael, sa kung gaano siya kamahal sa iyo. Naramdaman kong kailangan kong makipagkumpetensya para sa kanyang atensyon, at hindi ko ito nahawakan ng maayos. Ang paghingi ng paumanhin ay mukhang rehearsed, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman naisip na aabot ito sa ganito, patuloy niya. Ang text tungkol sa Pasko, iyon ay dahil sa pagiging petty at malupit ko. Hindi man lang gusto ni Miguel na ipadala iyon. Pinilit ko siyang gawin ito, at ako ay napaka-sorry. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siya. Alam kong nasira namin ang mga renovation sa bahay. Dapat sana ay nagtanong tayo sa iyo muna. Dapat sana ay kumuha tayo ng mga permit. Nais lang naming gawin itong amin. Hihilingin mo sa akin na magpanggap? Nangako ako. Gagawin ko ang lahat. Mahina niyang bulong. Mag-a-apologize ako sa publiko. Buburahin ko ang lahat ng aking social media posts. Ako? Ako ay pipirma ng isang bagay na nagsasabing, hihilingin mo sa akin na magpanggap? Nangako ako. Gagawin ko ang lahat. Mahina niyang bulong. Mag-a-apologize ako sa publiko. Buburahin ko ang lahat ng aking social media posts. Ako ay pipirma ng isang bagay na nagsasabing mali ako. Na ikaw ay isang kahangahangang biyenan. Anuman ang gusto mo. Naramdaman ko ang isang malamig na pagtayo sa aking dibdib. Hindi ito pagsisisi. Ito ay desperasyon. Nag-aalok siya sa akin ng kahit ano maliban sa isang bagay na mahalaga. Mahal mo ba ang anak ko, Jessica? Kumindat siya, nagulat. Siyempre, mahal ko po. Kung gayon, bakit mo ginugol ang nakaraang taon sa pag-iisa sa kanya mula sa kanyang ina? Bakit mo hinahadlangan ang aking mga tawag? Bakit mo siya pinaramdam ng kasalanan sa pagnanais na makita ako? Ako hindi. Huwag mo akong lokohin. Hindi ngayon. Sumandal ako. Gusto mong ipawalang bisa ko ang eviction? Sige, ito ang kailangan ko. Kailangan kong tunay mong igalang ako, itigil ang pagtrato sa akin na parang isang banta. Para magkaroon si Miguel ng relasyon sa kanyang ina nang hindi nakakaramdam ng kasalanan tungkol dito. Nagbago ang mukha niya. Sa isang iglap lang, nakita ko ito. Ang kislap ng galit, ng pagtutol, ayaw niyang bitawan ang kontrol na yon. Magagawa ko iyan, sabi niya, ngunit mahigpit ang kanyang tinig. Hindi,
Hindi mo kaya. Dahil hindi mo ako nakikita bilang isang tao, Jessica. Nakikita mo ako bilang kompetisyon, bilang isang sagabal, at wala akong gagawin na magbabago noon. Hindi totoo iyan. Ang eviction ay mananatili. Mayroon ka pang 23 araw. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas. Umupo ako sa katahimikan. Ang aking puso ay kumakabog, ngunit nararamdaman kong malinaw, tiyak. Pinakita lamang sa akin ni Jessica kung sino siya talaga. Ang mga luha, ang paghingi ng paumanhin, ang pagiging mahina, lahat ay isang pagtatanghal, isang manipulasyon. Halos maniwala ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Patuloy kong inaalala ang mga salita ni Jessica. Mamamatay kang mag-isa. Tama ba siya? Sinisira ko ba ang relasyon ko sa aking anak dahil sa isang bahay? Ngunit hindi ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa paggalang, dignidad, ang katotohanan na itinuring nila akong parang isang bagay na maaaring itapon. Noong 2 a.m., nag-buzz ang telepono ko. Email mula kay Patricia Henderson. Helen, naisampa na ang eviction notice sa korte. Opisyal na ito ngayon. Wala nang atrasan. Sigurado ka bang nais mong magpatuloy? Tinitigan ko ang email na iyon ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nag-type ako. Sigurado ako, magpatuloy. At pinindot ang send. Wala nang atrasan. Makalipas ang 3 araw, dumating ang opisyal na abiso ng korte sa kanilang bahay. Alam ko dahil tinawagan ako ni Miguel ng 7 ng umaga, ang kanyang tinig ay halos hindi mapigilan. Summons ng korte, Mama, talaga pong nag-file kayo sa korte. Ito ay legal na proseso, Michael. Kailangang madokumento ang lahat. Baliw po kayo, ididimanda niyo kami. Ang sarili mong anak? Hindi, Michael. Kinukuha ko pabalik ang aking ari-arian sa pamamagitan ng tamang legal na paraan. May pagkakaiba. Binaba niya ang telepono. Makalipas ang 1 oras, dumating sila sa aking pinto. Pareho sila. Nakita ko sa bintana habang si Jessa ay halos kaladkarin si Miguel pataas sa aming daanan, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Binuksan ko ang pinto bago pa man sila makapag-knock. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Jessa. Itinulak ako papasok sa aking bahay. Ngayon din. Nasa bahay ko kayo, Jessica. Iminumungkahi kong ayusin mo ang tono mo. Bumaling siya sa akin. Nagliliyab ang mga mata. Bahay mo, ari-arian mo. Yun lang ang pinapahalagahan mo, hindi ba? Mga ari-arian, pera, mga bagay. Hindi ang anak mo, hindi ang kaligayahan niya, kundi ang iyong mahalagang investment lang. Nag-alis ka ng load-bearing walls ng walang permit, sabi ko ng mahinahon. Nagdulot ka ng pinsala sa tubig. Maaaring nabawasan mo ang halaga ng aking ari-arian. Pinaganda namin ito, sumigaw siya. Ginawa naming maganda ito. Ginawa naming moderno at mahalaga ang bahay na iyon na boring at luma at ito ang paraan mo ng pagbabayad sa amin. Sinira niyo ito at ginawa niyo iyon nang walang pahintulot ko. Nagpatuloy si Michael, ang mukha niya ay maputla. Mama, pakiusap, pag-usapan natin ito ng makatuwiran? Matagal ko nang sinusubukan kausapin ka, Michael. Sa tuwing tumatawag ako, si Jessa ang sumasagot. Sa tuwing dumadalaw ako, hindi ako pinaparamdam na welcome. At nang naglakas loob akong asahan na makita ka para sa Pasko sa isang bahay na ako ang nagbigay, sinabi mong lumayo ako. Mali po iyon, ito ay isang pagpili. Tiningnan ko ang aking anak. Talaga? Tiningnan ko siya. Marami kang pinili, Michael. Pinili mong hayaan ang iyong asawa na insultuhin ako sa Thanksgiving. Pinili mong itigil ang pagtawag sa akin. Pinili mong itaboy ako sa iyong buhay. Ngayon ako rin ay gumagawa ng pagpili. Ang ekspresyon ni Jessa ay nagbago. Ang galit ay natunaw sa isang bagay na kalkulado, mapanganib. Gusto mong maglaro ng matigas? Sabi niya nang mahina. Sige, maglaro tayo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagsimulang mag-type ng mabilis. Magpo-post ako sa social media ngayon tungkol sa kung paano ang matandang ina ni Michael ay nagpapaalis sa kanya bago ang Pasko, kung paano niya ginagawang homeless ang nag-iisang anak niya. Mayroon akong 5,000 followers, Helen. Bukas malalaman ng lahat kung anong uri ng tao ka talaga.
Sige na, sabi ko, kahit nananikip ang tiyan ko. Tawagan ko ang bawat news station sa lungsod. Malupit na ina nagpapaalis ng anak sa panahon ng holidays. Magandang kwento iyon. Kakainin nila iyon. Ang katotohanan ay magandang kwento rin. Isang pares na may karapatan na sumira sa bahay ng may-ari ng walang pahintulot, kumpleto sa dokumentasyon ng hindi autorisadong konstruksyon at libu-libong pinsala. Namilipit ang mukha ni Jessa. Ikaw, lumabas ka sa bahay ko. Idedemanda ka namin, she hissed. Para sa emotional distress, para sa lahat ng inilagay namin sa bahay na iyon. Well, sa anong pera, Jessica? Nag-resign ka? Naalala mo? At Michael, tiningnan ko ang aking anak. Magkano ang naipon mo? Sapat para sa isang abogado na makakalaban dito. Ang katahimikan ay nakababahala. Mayroon ka pang 20 sacks na araw, sabi ko ng mahina. Iminumungkahi kong gamitin mo ang mga iyon para makahanap ng bagong matitirahan. Pagkaalis nila, bumagsak ako sa aking sofa, nanginginig. Ang komprontasyon ay kumuha ng lahat sa akin. Ang mga banta ni Jessa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Social media, mga news station, pampublikong kahihiyan. Ano ang nasimulan ko? Sa loob ng 3 araw, halos hindi ako umalis ng bahay. Pagod ako sa pisikal, emosyonal, espiritual. Nakatayo ako laban sa kanila. Oo, ngunit sa anong halaga? Pinatay ko ang aking telepono. Hindi nag-check ng email, hindi tumingin sa social media. Kailangan ko lang ng katahimikan, kapayapaan, oras para huminga at maalala kung bakit ko ito ginagawa. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa aking hardin. Ang hardin na inalagaan ko sa loob ng 15 taon. Nagprune ako ng aking mga rosas, diniligan ko ang aking mga halamang gamot, umupo ako sa ilalim ng araw ng taglamig at hinayaan ang katahimikan na maibalik ako. Sa ikatlong araw, dumating ang aking kapitbahay na si Margaret na may dalang casserole. Matagal na kitang hindi nakikita, sabi niya ng mahina. Okay ka lang ba? Muntik na akong magsinungaling. Muntik nang sabihing maayos ang lahat. Ngunit si Margaret ay naging kapitbahay ko sa loob ng 12 taon. Nandoon siya noong sumasailalim ako sa paggamot sa cancer. Kilala niya ako. May problema ako kay Miguel at sa kanyang asawa. Narinig ko, inilapag niya ang casserole. Nag-post si Jessa online. Maraming tao ang nag-uusap. Lumubog ang puso ko. Ano ang sinabi niya? Na pinaaalis mo sila, na ikaw ay malupit at mapaghiganti. Huminto si Margaret. Ngunit Helen, kilala rin kita at alam kong hindi mo gagawin ang isang bagay na tulad nito nang walang napakalaking dahilan. Pumitik ang luha sa aking mga mata. Pinalaki niya ang isip niya laban sa akin, Margaret. Ang sarili kong anak at sinira nila ang aking bahay, ang bahay na binili ko para sa kanila. Ang mga load-bearing walls ay inalis, sira ang tubig, walang mga permit, 10,000 piso ang gastos para sa pagkukumpuni. Napadako ang mga mata ni Margaret. Oh, Helen, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero hindi ko na matitiis na hayaan silang tratuhin ako na parang hindi ako mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung gayon, manindigan ka. Narinig mo ba ako? Manindigan ka. Ang simpleng suportang iyon, ang paniniwalang iyon sa akin ay parang tubig sa disyerto. Hindi ako nag-iisa dito. Hindi ganap. Kinabukasan, nagising ako na mas malakas ang pakiramdam. Ang mga salita ni Margaret ay nagbigay sa akin ng isang bagay na kulang sa akin. Pagpapatunay, hindi ako baliw. Hindi ako malupit. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Binuksan ko ulit ang aking telepono. 17 mga hindi nasagot na tawag mula kay Miguel, 8 tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala, 2 dosenang mga text message. Sinimulan kong basahin ang mga ito nang maingat. Karamihan ay mula kay Miguel. Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito. Mama, nagmamakaawa ako. Ngunit 3 mensahe ang lumitaw. Galing sila sa telepono ni Jessa, ngunit kakaiba ang tono, mas malambot, halos mapagkumbaba. Helen, ako si Jessa. Sa tingin ko, mali ang simula natin. Makapag-uusap ba tayo? Tayong dalawa lang. Alam kong nagkamali ako. Nais kong humingi ng paumanhin ng maayos. Kape tayo ngayong linggo? Mahal ko si Miguel.
Alam kong mahal mo rin siya. Ayusin natin ito para sa kapakanan niya. Tumitig ako sa mga mensahe. Ito ba ay totoo o isa na namang manipulasyon? Nagpa siya kung huwag pansinin ang mga ito. Ngunit isang oras mamaya, tumunog ang doorbell ko. Si Jessa ay nakatayo mag-isa sa aking porch. Nakasuot siya ng simple, jeans, isang sweater, minimal na makeup. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiiyak siya. Alam kong ayaw mo akong makita, sabi niya ng mahina. Ngunit mangyaring bigyan mo lang ako ng minuto. Sa kabila ng aking mas mahusay na paghuhusga, pinapasok ko siya. Umupo siya sa aking sofa, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, mukhang mas maliit, tila mahina. Napakasama ko sa iyo, nagsimula siya. Alam ko na ngayon, ako ay nagseselos sa tingin ko sa iyong relasyon kay Michael, sa kung gaano siya kamahal sa iyo. Naramdaman kong kailangan kong makipagkumpetensya para sa kanyang atensyon. Napakasama ko sa iyo, nagsimula siya. Alam ko na ngayon, ako ay nagseselos sa tingin ko sa iyong relasyon kay Michael, sa kung gaano siya kamahal sa iyo. Naramdaman kong kailangan kong makipagkumpetensya para sa kanyang atensyon at hindi ko ito nahawakan ng maayos. Ang paghingi ng paumanhin ay mukhang rehearsed, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman naisip na aabot ito sa ganito, patuloy niya. Ang text tungkol sa Pasko, iyon ay dahil sa pagiging petty at malupit ko. Hindi man lang gusto ni Miguel na ipadala iyon. Pinilit ko siyang gawin ito. At ako ay napaka-sorry. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siya. Alam kong nasira namin ang mga renovations sa bahay. Dapat sana ay nagtanong tayo sa iyo muna. Dapat sana ay kumuha tayo ng mga permit. Nais lang naming gawin itong amin. Hihilingin mo sa akin na magpanggap? Nangako ako. Gagawin ko ang lahat. Mahina niyang bulong. Mag-a-apologize ako sa publiko. Buburahin ko ang lahat ng aking social media posts. Ako ay pipirma ng isang bagay na nagsasabing mali ako, na ikaw ay isang kahanga-hangang biyenan, anuman ang gusto mo. Naramdaman ko ang isang malamig na pagtayo sa aking dibdib. Hindi ito pagsisisi. Ito ay desperasyon. Nag-aalok siya sa akin ng kahit ano maliban sa isang bagay na mahalaga. Mahal mo ba ang anak ko, Jessica? Kumindat siya, nagulat. Siyempre, mahal ko po. Kung gayon, bakit mo ginugol ang nakaraang taon sa pag-iisa sa kanya mula sa kanyang ina? Bakit mo hinahadlangan? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa akin dahil dito ko nakikita kung ano ang inyong mga natutunan.